Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ito ho, may gusto lang po ako na i-share po sa inyo na kahit nagsuporta po siya dati sa Cory Aquino, is kahit galit man daw siya sa tatay noon, pero sa anak kakampi na daw niya ngayon. Ano ba ang nakita niya kung bakit nagbago ang kanyang isip ni tatay, na dati galit siya sa tatay, ngayon is kakampi na niya na sa anak. Okay, bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion, panoorin po muna natin ito. Nung araw, galit ako sa amin yan eh. Pero ngayon, kakampi na ako. Kasama eh, oh. Ang tanong po namin, kanino po kayo mas nagtitiwala ngayon? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara? Siyempre kay Bongbong. Bakit po kay Bongbong, sir? Ay, maliwanag naman ang mga nilalakad niya eh. Alam niyo po yung mga Pilipino. Alam niyo po yung mga ginagawa niya? Lalo nung pakipaglaban doon sa sa Philippine Sea. Opo. Di ba? Opo. O, tama lang lahat ng mga ginagawa niya. Nung araw, galit ako sa amin yan eh. Pero ngayon, kakampi na ako. Ganun po? Nakita ko ng tama. Oh. Binoto niyo po ba siya? Hindi ko nga binoto yan dito. Pero ngayon, botong-boto na ako. Kaya lang, Nakita ko na sa ginawa niya. tay, paano po yan? Tawag dito, di ba maraming mga sinasabi sa kanya? Bangag daw, yung binumura siya. Ba't ka maniniwala ron eh? Ang ganda-ganda ng ang mga bangag, yung hindi tama ang mga palakad sa gobyerno. Yung mga nakapagmumura, na wala naman sa sistema, di ba? O, yun ang yun ang bangag. Kasi hindi niya iniisip yung sinasabi sa kapwa Pilipino. O. Hindi po kayo pabor doon, tay? Hindi po kayo pabor sa nagmumura? Ay hindi. Meron ba namang taong gobyerno ka, magmumura ka? Eh ito nga eh, tanggap niya lahat kahit na anong i-akusa sa kanya, pero wala naman silang patunay. Hindi po siya nagmumura, no? Oo, kasi binabaksak lang naman siya eh. Yan ang Pero totoo. dati hindi niyo siya binoto, tay. Pero ngayon gusto niyo na siya. Oo, talagang totoo yun. Nakakagulat po yung pinsahe niya, tay, ah. Eto, binoto ko nga yan eh, pero ngayon hindi ko na binoboto yan eh. Pag si BP Sara tumakbo sa 2028 presidential election, kumandidato ng presidente, boboto mo ba siya? Nako, ilalaban ko lahat ng pustahan ng mga kung ano meron ako ngayon. Dapat hindi na manalo yan. Si Inday Sara? Oo. Ayaw niyo po siya manalo sa 2028? Hindi, kasi kitang-kita naman yung mga pag-ano niya. Yung ano ba tong fananil na hindi niya may paliwanag? Yung confidential pa? Oh, confidential fan. Ano pa updated pala kayo sa balita? Oh, lahat sinusubaybayan ko talaga. Lahat ng taong gobyerno. Kaya alam na alam ko kung sino ang dapat na iboto. Ilan taon na po kayo, tay? Okay lang po. 78. 78 na po kayo? Oh. Malakas pa kayo, tay. Nakabotan niyo yung tatay ni BBM. Oo, nung Hindi niyo po gusto si tatay niya? ay kasama ako sa mga mga Cory nung nagpikit sa EDSA. Oh. Ibig sabihin, hindi po kayo mga Marcos talaga? Original? Ay, hindi. Galit po kayo sa kanila dati? Oo, dahil pangita naman nagkaroon ng hanggang ngayon nga di ba siya ang diktador, lumalabas na diktador. Sino po? Pero si yung ama niya. Pinapiyo po yung sinasabi niya. Oo. At yun naman talaga ang pangita. Kaya lang, siyempre, yung anak, hindi naman lahat ng anak nagiging pareho rin ng ama eh. Di ba? Ang ibig niyo po sabihin, tay, kung gano'n ang nangyari kay tatay niya, sa kanya po, naiba. Oo naman. Kaya Di ba paniwala ngayon si Bongbong? Nakakatawa naman po yung comment niya, tay. Yung mga salita niya, makikita na. Disente po, magsalita, disente. Oo, siya, yung edukado. Opo, edukado. O, edukado. So yun na ho mga ka-action, napakinggan na po natin ang explanation ni tatay kung bakit kakampi niya na ngayon si Mr. President. Okay? Una-una, yes, agree po ako sa sinabi ni tatay doon sa pakikipaglaban ni Mr. President Bongbong Marcos sa West Philippine Sea, na ipinaglaban niya po yan at hindi niya hahayaan na masakop tayo ng China. Kaya ho, tayo ho lahat is nagpapasalamat na si Mr. President Bongbong Marcos ay hindi hinahayaan ang West Philippine Sea na masakop ng mga China. Kaya suportahan ho natin yan, anuman ang kulay nyo, dahil yan ay pangkalahatan. Dito naman sa sinabi ni tatay, na sabi niya na ang pangit daw na may isang opisyal na nagmumura. O sino ba ang pinapatungkulan niya sa nagmumura na opisyal? Di ba? Alam naman po natin kung sino. Sa pool dyan, si Vice President Sara. Kasi kapag nagagalit si Vice, is alam nyo na kung ano ang mga sinasabi. Para bang
ano na, kahit ano nang lumalabas sa bibig ni Vice President sa tuwing siya ay wala sa mood. Okay? So pagpasensyahan nyo na po ang aso, DDS po yan. Okay? At doon sa sinabi ni tatay ha, isipin mo, nang tinanong siya kung ibubuto niya pa sa darating na 2028 kung sakaling tumakbo ito sa pagkapangulo si Vice President, anong sagot ni tatay? Ipupusta niya ang anuman ang mayroon siya. Oo. Wag lang manalo daw si Sara. Di ba? Marami na talaga ang ayaw kay Vice President Sara. Di ba? Oh. Kitang-kita naman po. At mismo si tatay is nanonood ho ng balita, kaya updated siya sa mga nangyayari. O alam nga ni tatay, ang confidential fund. Di ba? At totoo ho yung sinabi niya na kung ano yung ama is hindi naman daw parehas ang lahat ng anak. Which is, agree din po ako sa sinabi niya. Okay? Kasi kung ang tatay noon ay napatalsik nga, no? Pero ito kay Mr. President, malabo ho mangyari. Kasi wala naman ginagawa si Mr. President pa na talagang magalit tayo. Ang ginagawa naman ni Mr. President Bongbong Marcos is para naman ito sa bayan, para naman sa mga kapakanan ng ating mga kababayan. Kitang-kita naman po. Kaso ang problema nga po sa mga side ng kabila is hindi ho nila ma-appreciate yan kasi hindi natin alam kung pinapanood ba nila yung mga ginagawa ni Mr. President kasi sinasabi nila is 3 taon mahigit na wala pa daw itong ginagawa. Pero wrong po yan. Sa atin ho na nagsusubaybay, alam na natin na marami nang ginagawa si Mr. President na napapakinabangan ng taong bayan. Di ba? Mismo si Vice President nagsabi na papunta na, pabagsak na ang Pilipinas daw. Di ba? Ang problema, hindi natin alam kung napapanood ba ni Vice President ang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Tama po yun ang sinabi ni tatay, hindi naman lahat ng anak na maging katulad sa ama kung anong ginagawa dati ng ama. Di ba? May kaibahan ho yan, mga ka-aksyon, mga kakamping. Di ba? Itong ano natin, itong pagsuporta natin kay Mr. President Bongbong Marcos is, ano naman to alangan ba naman tayo magbubulag-bulagan? Alangan ba naman tayo magbingi-bingihan? Na alam naman natin na may ginagawa naman si Mr. President para sa bayan. I-appreciate natin kahit makalini ho tayo, dahil yan ang isa lang ibig sabihin yan. Respeto at naging professional ho tayo sa mga bagay-bagay. Di ba? Hayaan na natin ang mga DDS kung pananaw nila is walang ginagawa si Mr. President, bahala na ho sila, basta para sa atin na tayo ay nanonood at nagsusubaybay sa ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos, i-appreciate ho natin. Ngayon kung may kapuna-puna naman po, pupunain ho natin. Magbubusis ho tayo, hindi ho masama, basta nasa tama lang ho. Wag lang magpakasobra. Okay? So, yan ha. Dati siya nag-ano ng Cory Aquino, so nag-support siya sa Cory Aquino, pero lahat ng tao is pwede magbago. Diba? Galit man daw siya sa tatay noon, pero ngayon kay Mr. President, kakamping niya na. Kasi nakitaan niya ng maganda. Una-una ang binanggit niya ang pakikipaglaban ni Mr. President Bongbong Marcos sa West Philippine Sea. Diba? At ang ginagawa ngayon ni Mr. President. Yan po yung mga tao talaga na, ano ba, flexible. Kumbaga, kahit hindi mo man binuto, pag may ginagawa naman para sa bayan, pwede naman pasalamatan, pwede naman i-appreciate dahil hindi naman mawawala ang ating mga sarili kapag pasalamatan mo dahil ito naman ang gusto natin, ang kumilos ang mga opisyal natin para sa atin na mga Pilipino. Okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.